Happy Fiesta, mahal na poong Santiago Apostol. Buen Camino sa isa na namang edisyon ng Matt Ventures mga kapanalig. Samahan nyo kaming makifiesta kay Santiago Apostol dito sa Plaridel, Bulacan. Rain or shine man! July 25, 2026, 4:13 p.m. Bumiyahe na kami ni Chuck and James papuntang Plaridel. Ang bilis oh! Andyan na tayo! 4:54 p.m. Tanaw na agad ang kay gandang simbahan. Pagkababa, basama ng kapaligiran, ang una kong napansin, yan, dami ng tao. Tas nabasa ko ang salitang Kingwa. Kapanalig knows, alam nyo ba ang meaning ng Kingwa? Bukod sa ito, ang dating pangalan ng Plaridel, ang salitang Kingwa o Kingwawa ay isang kapampangan word na nangangahulugang bayan sa tabi ng ilog. Napalitan ito ng Plaridel noong kapanahunan ni Alkalde Ginoong Jose J. Mariano alinsunod sa sagisag panulat ng bayaning si Marcelo H. Del Pilar. Kilala rin ang Plaridel, Bulacan dahil sa makasaysayang Battle of Kingwa noong Abril 23, 1899 sa ilalim ng pamumuno ni General Gregorio Del Pilar, kung saan ito ay tinuturing na isang malaking tagumpay ng mga revolusyonaryong Pilipino. Sa likod ng magigiting na mamamayan ng Plaridel at ng kanilang pagtatagumpay ay ang kanilang pinamimintakasing si Tata Tiago o si Apostol Santiago el Mayor, St. James the Great, isang saksi rin sa makulay na kasaysayan ng bayan. Dahil malamig ang panahon, diretso agad kami sa CR. And then paglabas, napasabi na lang ako ng, grabing ganda dito no? Tulad nga ng sabi ko kay Chuck and James, yung kadiliman ng mga bahaging ito ay may dating sa akin. Parang masarap mag-shooting ng historical film dito oh. Ang ganda oh! 4:59 p.m. ay tuloy-tuloy ang pagdiriwang ng banal na misa na nagsimula ng 4:30 p.m. ay kay Rami nagsisimba oh. Tanaw rin doon ang imahe ni Santiago na iproposisyon. Kapanalig knows, kailan nagsimula ang debosyon kay Tata Tiago? Nagsimula ito noong ang mga Prailing Agustino sa Malolos Convent ay nakadiskubre ng isang malawak na kagubatan taong 1581 na pinangalan ng Binto na soon tatawaging Kingwa at tinawag na Encomienda Binto. Nagtayo ang mga Prailing Agustino na bisita sa ilalim ni Fray Mateo Mendoza. Kamalaunan ay naging parokya de Santiago Apostol at mula noon bumukod na ang Plaridel sa Malolos. Thus, a new pueblo was born on September 27, 1602. 5 o'clock p.m. ay pinagpatuloy namin na pag-explore sa simbahan at may nabasa ako. Basa ko tinaman dito yung pangalan ni Father Kaka. Ayun mo. Shout out kay Reverendo Padre Francis Protasio Cortez III or si Father Kaka. Ang aliwalas, ang lamig, at maraming mga halaman at puno. Kahit saan ka magpunta may tiyago. Ano? Kasi kanina doon merong tiyago na. May tiyago doon. Sasabi. Welcome sa Plaridel ulit. Thank you. Fiesta po. Viva! At nakilala ulit natin sina Kapanalig Niño at Sadaya na huli kong nakita noong Santo Niño de Malolos procession pa noong January. Yay! Buen Camino, Kapanalig. Wow! Ano meaning nun? Ibig sabihin po ng Buen Camino, ang Buen po ay maligaya at ang Camino naman po ay paglalakbay. Kaya pa po pag pinagsama sila ay maligayang paglalakbay. Amen! Thank you! Ay, mga kapanalig! Thus, naitol nila tayo. Exciting! Ayan po yung mga unang naging hermano. Starting at the year 1937, when si Jose J. Mariano, kauna-unahang naging hermano ng Pistang Bayan. At nakita rin natin ang napakagandang painting na ito tampok ang tradisyon ng salubong. Kapanalig knows. Alam niyo bang ang tradisyong ito ay 400 years old na? Ito lang naman makulay na pista bago ang New Year's Eve. Ito yung maraming mga kabaya kahit saan ka malingon. Yeeha! 2-day celebration ito na kung tawagin ay pintakasi ng mga kabelyero. Nagsisimula ito maagang-maaga ng December 29 sa misa sa chapel ng Barangay Sipat. Tampok dito ang pagpapaimbita at pagbabasbas ng mga alagang kabayo, karitela at tilbury habang ginaganap ang traslasyon o paglipat kay Tata Tiago papuntang Parish Church. Tinawag itong salubong dahil habang isinasagawa ang 7-kilometer trek kasama ang mga opisyal at deboto, kabila ang mga kapanalig nating nakakimon at saya at brutal hats habang nagsasayaw. Sinasalubong ang imahe ng panibagong grupo ng mga deboto sa gitna ng daan papuntang poblasyon. Mananatili si Tata Tiago sa simbahan para bisitahin ng mga tao at iproposisyon ulit sa buong bayan ng December 30 at pagkaraan ng 14 days, ginaganap naman ang hatid, ang simpleng prosesyon
para maibalik na siya sa Sipat Chapel. Nakatutuwa, di ba? Can't wait masaksihan yan, mga kapanalig. At yung ancestral house sa painting na ito ay preserved pa raw, sabi ng ating mga kapanalig. Sayang, hindi ko napansin, huhu. Di ko rin na-i-video. Yung bahay daw na yun, tapat nitong simbahan. Preserve pa rin daw. Every Holy Week and Christmas po is nagpapakita po sila ng mga magandang pailaw po nila. That year po, andun na po talaga yung bahay nila. So, ibig sabihin, naabutan po nila yung ganyang period po ng Karen. Next naman ay ang image na ito ni Tata Tiago. Ayan po yung minsang dinadalaw sa mga bisita or mas kilala bilang dalaw patron. Buksan siya. Ngayon sarado siya. At di kami pinalad makapasok sa museum. But it's okay. Silip-silip muna tayo sa souvenir store nila, oh. Ang gaganda ng images at ang gaganda ng merch. Kapangalan pa ni Chicken James ang may piyesta, oh. Yay! Ay mga kamanali. 5:28 PM na pagdesisyon na naming lumabas. Kaso, Lan! Hello po. may mga pumasok na mga karosa, oh. 5:31 PM ay nagpahing na kami at nagtungo sa main door ng simbahan para kumatok. Ang ulan, lumalakas, pero pansin pa rin ang ganda ng mga gayak at mga imahen kahit nasa sakluban na ng mga plastic. Ang daming payong, ang daming nagsisilbas ng mga kapanalig buhat sa katatapos lamang ng misa. Pagkahupa ng mga people of the Philippines, 5:33 PM ay kumatok na kami ni Chicken James sa pintuan dahil first time namin magpunta at makikipiesta here, oh. Yay! Ang ganda, oh. Hello, Tata Tiago. Happy Fiesta po. Dahil di ko abot si Tata Tiago, yung feet na lang ng kabayo ang hinipo ko. Hello! Si Andre to! 5:38 PM ay nababas na kami para saksihan ang prosesyon at gayon pa rin ang pagpatak ng ulan. Talaga namang rain or shine, tuloy na tuloy ang prosesyon. He's a serious Chicken James. At marami pang mga kapanalig na kumakaway, oh. Hello po! Woo! For the dance pa si Chicken James, oh. Ayan, nasa gitna pa kami. Magsisimula na palang prosesyon. Kaya for the lapit kami doon. Hello po! Hello po! Ayan. 5:41 PM ay nanalangin muna ang lahat. Para sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin niyo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng sunod-una ang kapuluman, magpasalanan sa Ang prosesyon ay pinangungunahan ng ating mga seryales. 5:43 PM for the simula na ang prosesyon. Sa buong prosesyon, makikita ang maraming nakiisa, may payong man o wala, bata man o matanda, lahat ay umilaw sa prosesyon. Nakatalukbong man ang mga imahe ng plastic pero makikilala mo pa rin sila. Gayun rin ang magagandang ayos at kumpuni ng mga karosa. Ayan o, medyo nababasa na ako at yung phone ko. Hi Kuya Tonyo, namiss po kita. Di ko maiwasang sabayan ang awitin. Kristo, apostol, siyang totoo. At di talaga mawawala ang mga bumabati. Ines at pamilya. Santa Ines ng May kapanalig nga pala tayo nakita sa isang karo tapos nakita na naman natin sa sumunod, daming exposure. Santa Ines ng Roma. Pamilya. Plastic na plastic siya. San Isidro de Somila. De Somila ay nasa pangangalaga ng SPP sa Somila sa pangunguna ni Papaayos ni Saro ko, masyadong mababa. Sila. Sa pangunguna ni Sister Maria San Isidro de Agnea. Maraming nanonood dun sa itaas, oh. Ang ganda kasi siguro ng view. Ang saya-saya naman masaksihan ito. First time ko makifiesta dito sa Plaridel. Maulan man, pero masayang masaya ako. Na-amaze kami dito dahil maganda ang lighting at pa-smoke effect. Ang ganda ng flowers sa trigo. Ang cute-cute ng Santo Niño de Quingua. Di siya mababasa, dinalid ng plastic. May bubong na kasi siya. At syempre, ang pintakasi ng Plaridel, si Apostol Santiago El Mayor. Viva Tata Tiago! Magiting na nakasakay sa kanyang horse. Ang vibrant ng damitan ng mga mananayo, oh. Umulan man o umaraw, magcha-cha-cha. At sa huling karosa, napapaindak ang lahat sa awiting Masayang Kristiyano.
5:52 PM, papasok na kami and bumubuhos pa rin ang ulan. Sa pagpasok namin nakita ko ang Nazarenong ito. Ang laki niya! At sa paglapit namin sa altar, nakita namin ang napakagandang painting sa ceiling gayon rin ang details na ito like Mama Carmen. Ang ganda! Ang majestic ng view nasa langit na ba ako? Ang tayog ng imahen sa Santiago at gayon rin dito sa nakapatente ay makikita rin ang relic niya Wow! I took the chance na makapanalangin at makahipo sa relic with my rosary. Kapanalig knows, bakit nga ba nakasakay si Santiago sa kabayo? Mga kapanalig, ganito yan. Nagsimula yan sa digmaan ng Espanya at ng mga Moro. Nung matatalo ng mga Espanyol, biglang nagpakita si Santiago Apostol, nakasakay sa puting kabayo, may hawak na tabak, at napakaliwanag na parang bituin. Dahil sa milagrong ito, nabuhayan ng loob ang mga Kastila at nanalo sila sa laban. Nakilala siya bilang Santiago Matamoros o St. James the Moor Slayer at naging simbolo ng debosyon sa Espanya at sa ating mga Pilipino. Siya ang kapatid ni St. John at isa sa 3 paboritong apostol na nakasaksi sa Transfiguration ni Jesus. Nangaral siya sa Espanya kung saan nagpakita sa kanya ang mahal na Biring Maria sa isang jasper pillar, ang pinakaunang Marian apparition sa kasaysayan na pinagbulan ng Our Lady of the Pillar. That explains kaya Our Lady of the Pillar ang nasa hulihan ng karosa sa prosesyon. Wow! Pagbalik niya sa Jerusalem, siyang naging unang apostol na namatay bilang martir nung pinupugutan siya ng ulo ni Haring Herodes noong 41 AD. Inlipat ang kanyang nabi sa Santiago de Compostela de España na hanggang ngayon ay isa sa pinakadinarayong pilgrimage sites sa buong mundo. Speaking naman sa orihinal na imahe ni Tata Tiago dito sa Plaridel, dinala ito ng mga Kastila noong 1800s at ipinagkatiwala sa pamilya ni Bernardo Sampana sa Barrio Tabang. Pero dahil pinagbintangan silang mangkukulam, ipinalipat ito ng mga praile sa kilalang bahay na bato sa Barrio Sipat. Nang pumanaw ang mga may-aring ng bahay na bato, napunta ang imahe kay Tandang Sitang. Ang kanyang tahanan ay ginawang kapilya na pinaglagakan at dinarayo na ngayon bilang opisyal na tahanan ni Tata Tiago sa Sipat. Ayun lang, at doon nagtatapos ang pakikipamiesta namin dito sa Plaridel, Bulacan. Alam niyo mga kapanalig, ang saya-saya. Bukod sa nakagawa na ulit tayo ng vlog, ang saya-saya pa dahil masigasig ang mga kabataan at mamamayan. Buhay ang tradisyon at nag-aalab ang debosyon. Sana maalaala natin ang halimbawa ni Tata Tiago, tapat na alagad, apostol na totoo. Isinabuhay ang turo ng Panginoon at ipinaglaban ito hanggang dulo. Amen po ba? Amen! Viva Santiago Apostol! Viva Tata Tiago! Dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mac Ventures. Kita-kits mga kapanali, God bless us always!